Salamat po, Kuya Elmer. Magandang buhay po sa ating lahat. Okay, isa lang po ang dahilan kaya po nandito tayong lahat. Kasi mahal natin ang Panginoon. Amen? Yun lang po talaga. Kung tayo nagmamahal sa Panginoon, tayo po ay malayang sumamba sa Kanya. Binago na tayo ng Diyos, kaya yung pinaka-design ng Diyos sa atin, magpuri. So, ito po yung ano na natin, buhay na natin. But at this point, allow me to introduce our guest speaker. Actually, siya na lang po yung magpapaliwanag during his preaching. Salamat sa buhay niya dahil hindi ako papayag na ako lang ang na-bless dun sa aking pagkakadinig ng kanyang testimony. So, siya na pong bahalang elaborate. But, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating kapatid na to, Pastor Butch Aragon, sa kanyang pagsama sa amin. Siya po'y kasama ko dito. Pastor Butch, salamat sa iyong pagsama at sa pagtulong sa ating mahal na speaker. So, hindi ko na tatagalin. Salamat sa Diyos dahil alam ko, may gagawin. Sabi niya, siya nagsabi sa akin, may gagawin ng Diyos sa iglesyang ito. Amen? So, panghawakan natin to dahil kung ako binago ng Diyos, sabi ko nga, short, mga 1 minute, siguro kung si Duterte na nung panahon na ako'y addict, siguro matagal na ako nakakulong o matagal na akong patay. So, mabait ang Diyos. Sa buhay ng pastor natin papakilala, napakabait ng Diyos sa buhay niya. Dahil, alam nyo, araw-araw may himala. So, siya na pong bahala. So, sana ma-enjoy natin yung kanyang patotoo. At the same time, yung salita ng Diyos na kanyang dala-dala. Okay, tinatawagan natin ang lingkod ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mahal na pastor, Pastor Jomel Chavez. Pastor, welcome po sa ating church. Praise the Lord. Hallelujah. Kokorek ko lang po si Pastor, hindi po ako bisita. Ang bisita po kasi hindi kasama sa pamilya. Ngayon po, kung tayo po yung magkakapatid at mapupunta sa langit talaga, hindi niyo po ako bisita. Kapatid niyo po ako. Praise the Lord. Isang ang palakpak na talagang tinubos ni Kristo. Yung palakpak na malaya ka talaga. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ko po kanina kay Pastor, Pastor, ilang oras po ba? Isang oras po ba? Sabi niya, okay lang po. O sige po, kahit 3 oras. Sabi niya, walang problema. Ang problema yung makikinig. Naniniwala po ko kung talagang anak ka ng Diyos, kahit 5 oras ka pa nakaupo dyan, uupo ka dyan, para mapakinggan lang yung mensaheng nilaan sa iyo ng Diyos. Amen po. Di ko po alam kung paano ko po ito uumpisan, pero isa lang po. Ang diablo po, panay po ang gawa niya talaga ng mga hindrance sa atin. Pero if God is with us, who can be against us? Kanina po pinasok po nung magnanakaw yung bahay namin. At ang nakakatuwa po sa Panginoon, He allows it to display His power once again sa buhay ko. Yung pinakabintana po bukas na, yung pinakapinaglalagyan po ng aircon, nakabukas na po yun. Pwede na po siyang sumuot. Tapos yung bintana po doon sa kwarto, bukas na rin po. Pagising ko po, ginising po ako ng Lord mga 2:30. Hindi niya po ako ginising ng oras mismo na nandun na yung magnanakaw. Baka mapatay ako eh. At hindi niyo ako makita ngayon. Hindi papayag ang Panginoon. Amen? So kanina po, pagising ko, medyo parang, sabi ko nga po, iba yung nararamdaman ko. 2:30, una kong chinek po. Pagising ko kasi nakabukas na yung bintana, sabi ko may magnanakaw. Una ko tinignan yung cellphone, katabi ko po yung 2 cellphone, nandyan pa rin. Sabi ko, ano kaya kinuha nito? Hanggang sa yung bag ko po pala ang nawawala, nandun po yung PowerPoint. Andun po yung message. Sabi ko, glory to God. Yung pera po nakatabi na. Nakita ko po yung pitaka ko nandun. Bakit yung bag ang kukunin niya? Wala naman laman. Alam niyo po, to make the story short, yung bag ko po, pagdating po ng kapitbahay namin, yung bag ko, nasa labas po ng bahay. At nandun po yung PowerPoint. Sabi po ng Psalms 91, no evil shall harm you, neither any shall plague come near your dwelling. For He will guide you in all your ways.
Sabi doon, He will send His angel to guard you. Babantayan ka ng mga anghel. At ako po'y nananampalataya habang ginagawa niya noon, nandun po yung mga sundalo ng Panginoon. Sinasabi, huwag mong pakikialaman, anak ko yan! Hallelujah! Glory to God! Sabi mo sa katabi mo, humanda ka! Ito na ang oras ng pagbabago. Billboard. Pag po nakakarinig kayo ng word na billboard, ano po yung unang-una yung naiisip? Sa mga lalaki, siguro yung mga magagandang babae yung unang naiisip. Sa EDSA, dalo dyan. Ano po? Mind you, to make a billboard po, it takes them or took them months, many months, para po makagawa ng isang billboard. Yung nilalagay pong tao dun sa billboard, like for example, si Chris Aquino, bago po siya ilagay sa billboard, dumadaan po yan sa proseso. Maaring nagda-diet siya, pinagaganda siya, pagdating po dun sa photoshoot, may make-upan yan. Hindi po siya ilalagay sa billboard yung picture niya hanggat hindi perfect. Why? Marami pong taon titingin sa billboard. At pag na-attract po yung tao sa billboard, that's the time na yung kanyang ini-endorse sa product, kikita, magbo-boom. God was putting me this message para paalalahanan yung kanyang mga piniling nobya sa huling panahon. You are a billboard. Hindi pa po ito yung mensahe. Magpapasalamat muna po ako sa Panginoon kasi gusto ko po kanina magpasalamat, sabi ni brother. Wala bang ginawa sa iyong Panginoon? Kailangan magpasalamat ka. Gusto ko na po talagang pumunta. Kaso naisip ko, teka muna, wag muna. May oras dyan. Magpapasalamat po ako sa Panginoon. Okay. Pero bago po ang lahat, actually, yun po yung ating gagawin text eh. Yan. Change is coming muna po ako. Hindi pa po ito mensahe, papasalamat muna po ako sa Panginoon ha. Handa na po ba kayo? 3 hours? Yung nagsabi po ng amen, anak ng Diyos yan. Bakit? Ulitin ko po. Uhaw ka eh! Sabi ka eh! Amen? 4 hours. Ba't tumatawa na lang, wala ng amen? 5 hours. 6 hours. Kayo na lang po. Baka wala na akong boses nun. Praise the Lord. Change is coming. In my life po, I've experienced changes. Hindi ko po makakalimutan yung favorite kong verse. If any man be in Christ, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. The old has passed. Behold, all things are new. If any man, kahit sino pong klaseng tao yan, kay matanda ka, kay bata ka, kay may ngipin ka o wala, kay kalbo o makapalang buhok, kay ang balat mo eh kuluntoy na, kung ikaw may youth o tuyot, if any man, kahit sino yan. Sa buhay ko po, I've experienced that. Before I was a wayward and stubborn child, matigas na ulo na bata, suwail na anak, I was molested at young age. And I'm a battered son too. So lumaki po ako na ganyan. Hindi po ako minumulesya ng tatay ko May nagmulesya po sa akin, mas matanda sa akin kasi bata po ako noong time na yun. And I'm a battered son. Lumaki po ako na binubugbog kami ng aming ama. So, dahil po dyan, natuto po ako magbisyo, manigarilyo, uminom ng alak. Sino pa po ba dito yung umiinom ng alak at naninigarilyo kahit Kristiyano na, huwag mo nang taas ang kamay mo, mapapahiya ka. Sabihin mo lang sa sarili mo, ako yun da. Okay. I was a alcohol drinker, gambler din po ako. Lahat po ng klase ng sugal, pinasok ko tong, Eats, Mahjong, Cara Cruz, Peria. Lahat na po ng klase. Kulang na lang po, sugal ko yung buhay ko eh. So lahat na po ng klase ng sugal. And I'm a drug addict too. Buti na lang po, tinawag na ako ng Panginoon bago ang upong presidente si Duterte. Kasi kung hindi po, baka isa na po ako sa nandun po sa kalye at nakalagay, user and pusher ako. Praise the Lord, may plano ang Diyos.
Sabi mo sa katabi mo, sa'yo din may plano. Yan. At higit sa lahat po, I'm a homosexual in my past life. So a life na, yan po yung life na pag tinitingnan ko, inaalala ko, nasasabi ko talaga, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, kapatid. Uulitin ko, if your heart is open today for the message of the Lord, He is so wonderful, powerful, amazing God, and He loves you. Mahal ka niya. Kaya ka naririto. Kasi may gustong gawin sa iyo ang Panginoon. May mensahe sa iyo ang Diyos sa panahon na ito. So everything that was going on in my life during the past, pag naaalala ko po, nahihiya ako, pero proud ako. Nahihiya po ako hindi sa tao, nahihiya ako sa Lord. At proud po ako, bakit? Sa dami-dami po ng tao sa buong mundo, isa ka sa pinili ng Lord. Ang Biblia nagsabi, hindi ikaw, hindi ako ang pumili sa Diyos. God chosen you! Amen. Wala tayong panahon para piliin ng Diyos. Yung mga Kristiyano na nga po, walang time sa Lord eh. Hello? Tuwing Sunday na nga lang po may time. But I promised you this morning, lalabas ka rito, your spirit was ignited and you received the message of the hour. Yan ang magbabago ng buhay mo. Yan ang magiging simula ng tunay na pagiging Kristiyano mo, kapatid. See? There are many people claiming they're Christians. Pero some of them, I will repeat, but only few and some of them are the true Christians. Sabihin mo, isa ko sa totoo. Hindi nga. Okay. Ayoko po masyadong patagalin. So, if any man, walang pinipili po ang Lord. Bakit? Sabi ko nga po, ang Lord ang pumili sa atin, hindi tayo pumili sa Kanya. Be in Christ. Meaning, being connected with God or united in His Word. That is be in Christ. If any man be in Christ, kahit sino pong klaseng tao, nung klaseng tao ka, pag ikaw ay nakonekta, nakaisa sa Kanyang salita, which is the Lord Jesus Christ, the Word of God, ano po mangyayari? Sabi, all thing has passed. Mangyayari lang pala yung pagbabago pag ang totoong Kristiyano nakaugnay sa salita ng Diyos. See, though you go to the church every day, but you are not connected and united in the Word, there is no changes, kapatid. You see? Kahit 10 taong ka na dyan pumapalakpak, lumalabas ang esophagus mo, kakapuri sa Panginoon. If the Word is not united in you, yung past mo, hanggang ngayong past pa rin. Wala pa rin new. Bakit? Pag ikaw ay united sa Panginoon, yung past mo na yan, that is me before. Yung past mo na yan, okay? Yan po yung akin dating buhay. So sa dati kong buhay po, nag-model po ako sa internet, may mga foreigner ako, kaya nasusustain ko yung mga bisyo ko. So that is me before. But all things has passed! Hallelujah! All things has passed. Ang diablo nanginginig ngayon. Ayan na naman siya, pinaparangalan na naman yung Diyos na buhay! Hallelujah!
You see, every time you proclaim, you declare the mighty works of God. Satan, nangangatog. Bakit? Sinasabi niya, napapahiya na naman ako. Dalawa lang po yan. Napapahiya ang dyablo sa buhay mo o natutuwa ang dyablo sa buhay mo? Hello? Ito po maganda. There will be a changes when you are in Christ. There's a transformation. You see? There is a transformation. Hindi mo na kailangan si Belo. Kailangan mo lang si Jesus Christ. Matatransform ka. Hello? Only God can transform. You see, bago tayo pumasok sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito, gusto kong maunawaan natin, from the beginning, God made you perfect in His mind and in His heart. You are already perfect. Kaya ka naririto, sabi nung kaninang brother, pero kahit na dumadaan tayo, bakit kailangan natin dumaan sa ganyan? For God's purpose. Simple as that. Sometimes we don't understand. Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? Simple as this. My purpose ang Lord. Sometimes you think about yourself. Most of the time we do. Iniisip na natin sarili natin. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kapatid, sa umagang ito, isipin mo naman ang purpose ng Lord sa buhay mo. You see? You're not sitting here for your purpose. God, His own purpose in you. Sabihin mo ngayon, Lord, ano pong purpose mo sa akin? Huwag po kayong tumango, sabi ko po, sabihin nyo. Alam niyo po ba, si Eva nadaya dahil sa salita. Hello? Hindi marunong sumunod sa salita ng Diyos. At ang church ngayon, ang Eva sa panahon ngayon, hindi marunong sumunod sa salita. Kaya nadadaya. Sabihin mo sa umagang ito, Lord, buksan mo ang puso ko. Gusto kitang makilala at ang purpose mo sa buhay ko. Then you will receive the purpose of God today. God will tell you His purpose in your life today. Wala pa po tayo sa message. Huwag kayong tumawa. Only God can transform and Satan's work is to deform. Dati po sa dati kong buhay, nung hindi pa po dumarating yung tamang panahon ng Diyos, si Satan tuwang-tuwang i-deform ako. Ginawa niya ako mukhang babae. Marami nabighani mga foreigner. You see? Satan deform everything that God has formed. Kaya pag ikaw, Kristyano ka, nagpaparitoke ka ng ilong, nagpapaputi ka, nagglutatayon, this is the time for you to stop. You are deforming! Hello? You are deforming! And if you are deforming, you are not with God. Simple as that. Hello? Galit na po ba kayo? Sabi nung, bakit naman pati pagpapaputi ko pinakikialaman? Hallelujah. Satan's work is to deform. Pero glory be to God. Ang sino mang nasa puso niya, mula nung likhay ng sanglibutan, sa panahong ito tatawagin niya. Ibabalik niya sa orihinal. Ikaw, kapatid, narito ka kasi gusto kang ibalik ng Diyos sa orihinal mong kalagayan. Na ikay anak ng Diyos. Kaya huwag mo nang hayaang lokohin ka ng dyablo. Marami po ngayon naloloko ng dyablo maging pastor. Di ba? Akala niya pastor siya. Akala niya kakampi pa rin niya si Lord. Pero totoo, hindi na. Bakit? Na-deform. At kailangan siyang matransform. At ang makakatransform lang sa kanya, walang iba kundi ang
purong salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. All things are new. So sa dati ko pong buhay, ganon, ang pamilya ko po galit sa akin. Alam niyo po, sa totoo lang, ito yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Lahat ng bagay na nawala sa akin, hindi lang po niya binalik, dinagdagan niya pa po. I was looking for love, looking for respect. Ang pamilya ko po galit na galit sa akin, pero ngayon po, nung ako po ginagamit ng Panginoon, purihin ng Diyos, yung respetong matagal ko nang hinahanap, ngayon po nag-uumapaw. Yung pag-ibig na dati ko hinahanap, ngayon po sobra-sobra. Gusto niyo po ba? Wala pa po akong asawa. Sino po dito yung dalaga? Praise the Lord. Last time po, nag-post yung aking tito. Nag-reunion po kami. Tagal po ng taon na hindi ako nakakasama sa reunion. At doon po, lagi po pinapaalala sa akin ng Panginoon, let your light shine. Lagi niya po pinapaalala sa akin. Yung mga pinsan ko pa nagiinuman na ako po talagang hindi po ako inom. Hanggang binibiro-biro nila akong KJ mo naman. Sa loob-loob kong dati nga, di ako talaga masyadong umiinom eh. Ngayon pa kayang kilala ko na ang Diyos. Ngayon pa kayang sumasa akin na ang Diyos. Pag anak ka ng Diyos, nasa iyo ang Diyos. Amen? Kasabi mo, nasa puso. Simple as that, nasa iyo na ang Diyos. Kaya nga kung anong ginagawa natin, ang napupulaan, hindi ang tatay mo, hindi ang nanay mo, hindi ang church mo, kundi ang Diyos na sinasabi mong nasa iyo. So, hindi po ako uminom. Stay in the Word po tayo. Hanggang nag-post po yung tito ko. Sabi doon sa usapan nila ng mga kumpare niya, ang lalaki ng pamangkin mo. Lalakas pang uminom. Oy! Sabi niya ganyan. Nag-remark siya. Meron na ako diyang pamangkin. May dalawa diyang hindi umiinom. Yung anak ko tsaka yung pamangkin kong dating bakla! Ngayon! Manggagawa na ng Diyos! You see? Siya mismo nag-testify. Siya mismo nag-witness. Ang tito ko po, unbeliever. Nakita po ba natin? When God do something in your life, when God start to do something in your life, it's unstoppable. Naunawaan po ba natin yon? Pag nag-umpisang kumilos ang Diyos sa buhay mo, unstoppable yan. Ngayon, pag sinabi mong tagal-tagal ko na parang wala pa nangyayari, hindi pa nag-i-start ang Lord sa iyo. Baka ganun. Kasi unstoppable eh. Today, if you want to experience God working in your life in unstoppable way, open your heart to this message. Nauuhaw ka na ba? Gusto mo bang marinig na yung mensahe ng Diyos? Mamaya na po. LGBT. So dito po tayo tinawag ng Panginoon. Dahil ang dati ko pong buhay ay LGBT, homosexual. Sabi ko po kanina, God has a purpose in your life before the foundation. God puts you in His heart and in His mind before the foundation. May original ka na katatayuan. At sa panahon ngayon, yung original na ikaw, ibabalik niya. Same thing din po sa mga ginawa ng dyablo. Yung mga sinira ng kaaway, sa panahon ngayon, aayusin niya. Ako po'y nananampalataya na yung LGBT, lesbian, gay, bisexual, transsexual na yan. Yan po ay deformation. Pagde-deform ng dyablo sa totoong meaning ng LGBT. Bakit po? Sa biyaya po ng Panginoon, when we are in the midst of prayer, binigay ng Lord yung LGBT, lover of God, believer of truth. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lover of God, believer of truth, that is the original meaning of LGBT. Uniform ng dyablo, ginawa niya lesbian, gay, bisexual, transsexual. At sa panahon natin, ni-restore ng Lord para gamitin niya yung ministry na yan para abutin yung mga LGBT. Praise the Lord. Ang tanong ko ngayon, LGBT ka ba, Pastor? Sabi ni Pastor, Amen. Nauhaw ako kay Pastor. Teka lang po.
Pastor, napalunok ka. Sino rito yung LGBT? Sumigay ng amen! Praise the Lord. Yung mas malakas pa. Isa pa. Praise the Lord. Sabihin mo, I am LGBT. Praise the Lord. Bakit? Ano ka ba? Lover of God. Believer of truth. Yan ang tunay na Kristiyano. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Yan ang totoong Kristiyano. Nagmamahal sa Diyos at naniniwala sa katotohanan. Hallelujah. So, ang tawag ko po sa ministry binigay ng Lord ay hitting two birds in one stone. Bakit po? Dahil po tayo ginagamit sa LGBT, nilalapitan po natin yung mga LGBT yung sa paraan na hindi po sila ma-intimidate. Ang LGBT po, pag nilapitan mo, sabi mo, Bible study tayo, ayaw na yan. Sabi siya, corny mo, baduy mo. Oo, alam ko na yan. Pero dito po sa ministry natin, sinama po natin sila, nagugupit-gupit sila. Na-enjoy nila yung pagtulong sa kapwa nila na without their knowing, nagbabato tayo ng buhay na salita sa kanilang puso. Hallelujah. So we do mga community service po. Kasama po natin sila. Nagpupunta po tayo sa jail. May mga kabataan po tayong tinuturuan sa jail. Ayan po. So recently lang po, gumayroon po kaming ginawang community service para matulungan din po ang church. Ito po yung mga kasama natin sa LGBT. Ngayon po, ito na po sila. Mga dating nakabra, ngayon brother na! Praise the Lord! Hallelujah! Dating nakabra, ngayon brother in Christ na. Hallelujah! Palakpakan mo si Lord! Yang Diyos lang natin, ayan ang nakakagawa ng ganyang bagay. Hello! Hallelujah! So tuloy-tuloy po yung gawain natin na yan. Ngayon po, tapos na po yung testimony ko. Testimony lang po yan. Let us all stand. When God is at work in your life, you have no way out. And buksan po natin ating mga Bible. Sa book of Matthew. Chapter 5. Verse 16. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Matthew chapter 5, verse 16. Sige po. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Let us all pray. Loving Father, as your name be glorified in this place, as you increase, let your servant decrease, O God. Hallelujah. Lord, buksan mo ang puso ng aking mga kapatid, mga nobya sa huling panahon, Panginoon, na yung tinatawag, Panginoon. Hayaan mo ang kapangyarihan ng salita mo sa umagang ito, Panginoon, ang gumising at umawag, Panginoon, sa iyong mga tinawag at pinili bago palikain ng sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa iyo ko pinagkakatiwalang lahat. Hayaan mo ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu ang patuloy na kumilos. Buksan ang aming kaunawaan. Bigyan kami ng karunungan, Panginoon, upang lubos naming maunawaan ang iyong mensahe sa aming panahon. Salamat po. Buksan mo ang aming puso. Lagyan mo kami ng kauhawan sa iyo. Sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesucristo. Amen. Amen at amen. Nakakaupo na po tayo sa presence ng Lord. So sabi ko po kanina, we're talking about billboard. Yung isang bagay po na gusto kong emphasize today,
napakahalaga po na makita po sa atin yung liwanag ni Kristo. The reason why I show my past life, para po tayo ay makaalala kung sino ba tayo dati nung bago pa tayo tawagin ng Diyos. Or may nabago po ba sa atin? Napakahalaga po na may makitang pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano. Many times in the Bible says, through their fruits, you will know them. Napakahalaga ng bunga. Yung ministry meron ka, hindi mo yan ministry. No one owns this ministry. The ministry you have is not yours, but God's ministry. Amen. We're just a servant. Lingkod lang tayo. Pinagkatiwalaan lamang tayo. You see, hindi ako katiwa-tiwala, hindi ka katiwa-tiwala, pero pinagkatiwalaan ka. And God is expecting for you to shine. Hello? God is expecting you for you to shine. Let your light so shine. Ang mundo po, padilim ng padilim, pagulo ng pagulo. Kamusta naman ang Kristiyano? Pagulo din ng pagulo. Hello? Look at the church. Punong-puno na ng division. Wala ka nang malakaran sa dami ng division. Hello? Kaya alam niyo po, mapalad ang iglesyang ito. Bakit? Tinanggap mo yung mensahe ng Diyos sa umagang ito. You didn't close your door to God's Word. Lalabas ka rito, bit-bit mo na yung pagbabago. Kailangan mo na lang i-apply. Hello? Let your light so shine before men. Kamusta po tayo? Kamusta yung ilaw natin? Para po bang Christmas light? Kumukuti-kutita. O para lang dun sa mga club? Hello? O baka naman po hindi nakapagbayad ng Meralco, kaya patay na ang ilaw. O dahil sa tagal na, pundi na. This morning, let God put His light upon you so you will shine. Let God's light be upon you today so that you will shine. Alam niyo po, no matter how you do good works, pag wala si Kristo sa buhay mo, walang liwanag. Pero pag nasa iyo si Kristo, konting gawa mo pa lang, nagliliwanag! That's the difference. When God is with you, when you do little things, the world see it. You see? The world distinguished it. Pero pag wala sa iyo si Kristo, kahit anong gawa mo ng mabuti, walang nakikitang liwanag. Bakit ang totoong liwanag? Si Kristo. Hello. Praise the Lord. Introduction lang po. Meron pa po tayong 2 hours and a half. Let your light so shine before men. Lalo po sa panahon natin ngayon, na sabi ko nga po, ang dami na natin naririnig, yung gera. Sabi ko po doon sa kausap ko kanina, bago ako nakawan, mga gabi po, mga alas 12, gising pa kasi ako eh. Nakatulog po ako mga 12:30 siguro. Bigla nang pumasok yung magnanakaw, mga 1 o'clock siguro, 1:30. Kaya wala pa po akong tulog. Pero grabe po yung energy ko ngayon. Bakit? Ramdam ko po kasama natin ng Diyos eh. Hallelujah. He will be with us wherever we go. Kaya tingnan niyo po yung Kristiyano na wala si Kristo.
Tingin ng tingin sa oras, ang oras na ba? Naghihikab na, lantok ako. Totoo po yan. Bakit po? Sabi ng Bible, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ibig po sabihin ito, pag ang laman ng puso mo, pagkain, makalamsik mura mo. Pag ang laman ng puso mo, alalahanin, nagmamadali ka sa oras. Pero pag laman ng puso mo ang Diyos, ang oras, humihinto. Hallelujah! Church, wake up! People of God, wake up! This is the last day, the last hour. And God is calling for her bride. Listen to His voice this morning. Ayaw kanyang maiwanan. Gusto niyang makasama ka. Dahil bago palikay ng sanlibutan, nasa isip at puso ka na niya. Hallelujah. Hindi po ba nakakataba ng puso yon? Ikaw na para ka namang patapon. Ikaw na wala ka namang parang wala kang halaga sa pamilya mo. Mahalaga ka sa Lord! Hallelujah! Ikaw na parang hindi pinapansin yung ginagawa mo sa church. Sinasabi ko sa iyo, mahalaga ka sa Diyos! Ikaw na puro na lang kamalian mo ang tinitingnan ng tao. Mahalaga ka sa Diyos! Kaya ngayong umaga, He wants your light to shine before men. Hallelujah. Gusto ng Diyos magliwanag ka sa umagang ito. Kasi maliwanag ka sa tingin niya. You see? Kahit pundido ka sa tingin ng tao, uulitin ko, maliwanag ka sa tingin ng Diyos. That's matter. That's what really matter. Kung anong tingin sa'yo ng Diyos. Kaya sa umagang ito, burahin mo na sa isip mo. Anong tingin sa'yo ng tao? Isipin mo anong tingin sa'yo ng Diyos. Praise the Lord. Let your light so shine before men. Ano na ba nangyayari? That they may see your good works. You see, pag si Kristo po nasa atin, yung liwanag niya ang nakikita sa atin, yung mga bagay na ginagawa mo, maliit man yan, nakikita yan. Uulitin ko po, pero kahit nalinisin mo mula doon, maglampaso ka doon sa labas hanggang dito, pag wala naman talaga iliwanag sa ni Kristo, magkakandako ba kakakalinis ng church, hindi mapapansin yung liwanag mo. Kahit ikaw pang pinakamataas na boses sa pagkakanta dyan, sa praise and worship, kahit na baldi-baldi pang luha, niluha mo dyan, pag wala yung liwanag ni Kristo sa buhay mo, wala yan. Hello? No matter how we do ministry, how do we do things sa loob ng church, if Christ light wala sa atin, walang silbihan, kapatid. Hello? Kaya sa umagang ito, nasahin mo yung liwanag ni Kristo. Para paglabas mo dyan, nagliliwanag ka. Paano yun? Paglabas mo pa lang dyan, yung Diablo, yung mga alipores niya, nagkakanta, takbo-takbo na yan. Bakit? Nakikita ng liwanag ni Kristo. Remember one time, Jesus Christ, nandun po siya sa bangka, pagbaba niya doon, may isang lalaki na inalihan ng masamang spirito, no? Yung sinasaktan niya, sinusugatan niya sarili niya. Pagbaba ni Jesus doon, tumatakbo sa kanya yung inaalya ng masamang spirito. Sabi, oh, ikaw si Jesus Christ! Ikaw yung Son of God! Huwag mo kami saktan! You see? Kilala niya. Bakit? May liwanag. At yung liwanag ni Kristo, nasa iyo. Hello? At pag nasa iyo liwanag ni Kristo, lahat ng klase ng Diablo nangangatog. Pero pag wala sa iyo liwanag ni Kristo, lahat ng klase ng Diablo, best friend mo. Hello?
Yun po ang totoo. Dalawa lang naman yan, itim at puti. Masama at mabuti. Di ba? Sa Diyos o sa Diablo. Langit at impyerno, wala pong purgatorio. Di ba? Kaya wag na po tayo maglagay pa ng panggitna. Kasi ang panggitna, panggulo. Hello? Panggulo! Gusto mo ba maging panggulo? Ayaw mo? So, dalawa lang yan. Kay Jesus Christ o kay Satan. Let your light so shine. Para makita ng tao yung mabubuting ginagawa mo. At pag nangyari yun, ano po mangyayari? Bida ka na? Ganun ba yun? Bida ka na? De, ikaw na. Ikaw na bida. Sabi ng mga kabataan, ganun sila eh. De, ikaw na. Ha? Hindi po. Pag ginawa po natin yun, ang mangyayari, paki-control na nga lang po dyan. Yan. And, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So pag po nakita yung liwanag sa atin, nakita yung mga mabubuti nating gawa, ang napaparangalan ng Diyos. Hallelujah! Ngayon ikaw, kung gumagawa ka at gusto mo sabihin sa'yo ng pastor mo, ang bait mo, ang galing mo, kapatid, sabi nga ng Panginoon, tinanggap mo na yung parangal mo. Tinanggap mo na yung gantimpala mo. Pero kung ikaw, kahit ano mangyari, kahit walang pumapansin sa'yo, gumagawa ka pa ng pinagagawa ng Panginoon, I'll tell you, nag-glorify ang Lord sa buhay mo. Hallelujah. Ang tanong po, eto, paano po ba mapanatili ang liwanag? Hello, nakakaroon po ba kayo ng ganun tanong? Nabanggit kanina ng isang nating kapatid, ang kaligtasan given, binigay na ng Diyos, ang mahirap magpanatili. Kasi sabi ng Biblia, work out on your own salvation. Diba ho? Pag sinabing work out, it takes an effort. Hello? Ligtas naman ako eh. Tinanggap ko na si Kristo, alam ko na yan, si Jesus ang way, ang truth, ang life, sino man tumawag kay Jesus, maliligtas. Kung ganun kasimple yun, edi lahat na lang ligtas na. Hello? Wala lang pupunta sa impyerno, kung ganun lang po kasimple. Bakit? Yung mga pumatay, pag sinabi na yan, huwag niyo akong bigti, nagsisisi na ako si Kristo, ang tanging daang katotohanan, tinatanggap po siya. Langit na yun. Kung yun lang pong basihan. You see, but the Bible says we have to work out. Church, work out! Ang tanong po, antay nag-work out. Pag sinabi naman ng pastor na amen, nag-amen naman ako eh. I work out. Pag sinabi nung pumalakpak ako, lakas ko nga pumalakpak eh. I work out. Pag sinabi ng leader namin na alas 2:30, andun na ako, I work out. No! That's not working out. Bakit po? Ang totoong pag-work out ng salvation, doing His words. Hello, uulitin ko po. Ang totoong pag-work out ng kaligtasang meron tayo, yung pagsunod sa salita ng Diyos. At yun ang mahirap. Pero ngayon pong umaga, hayaan nating tulungan tayo ng Diyos. Hindi mo kaya, hindi ko kaya, but the Word of God will help us. How my light will stay shining. Paano ko ba mapapanatili yung aking liwanag? Billboard ka eh, billboard ako. Pag ang billboard sa EDSA, ang inilagay mo dyan, yung basurero na hindi kilala, tas may hawak siya na dove, na pampaputi. O kaya glutathione, at siyang model, bibili ka? Hello, bibili ka? Sabi, ano kalokohan na to? O kaya, halimbawa, nakalagay doon, Palmolive, pampakapol ng buhok, tapos ang model si Bembol Rocco. Bibili ka? No.
Kahit anong sabi mo, tanggapin mo si Kristo. Si Kristo nagbabago ng buhay. Kung walang pagbabago sa'yo, wala. Walang kapangyarihan yung sinasabi mo. Para ka lang alingaw-ngaw. Tanggapin mo si Kristo. Si Kristo ang sagot para yumaman ka. Ikaw tagtad ka ng utang. Si Kristo ang Panginoon ng Diyos. Nagpapala yan. Hindi ka niya pababayaan. Ikaw lahat na lang inutangan mo, lahat ng member. You see, let the Lord speak to us this morning. Ang totoong anak ng Diyos, kinikinis ng Diyos. Masakit ang katotohanan, but the truth shall set you free. You see? Sabi ng Biblia, sa huling kapanahunan, ang tao, ang gustong pakinggan, yung mga gusto na lang nilang pakinggan. Pero yung mga salita na ng Diyos, na nakakasakit ng damdamin, ayaw pakinggan, pero hindi nila alam, yun ang totoong magbabago ng buhay. Marami po ngayong church, hinihele-hele na lang ng dyablo. Be blessed ka, be blessed ka, be blessed ka. Kaya naman ang Kristiyano, pataba ng pataba. Huwag kayo tumingin sa tiyan ko. I work out! Praise the Lord! Hinihele-hele ng dyablo ang mga church. Sino speaker? Ay, yan. Ako, masakit magsalita yan. Hindi ako mag-church. Patatamaan ako niya. Ayoko mag-church. Sino bang speaker? Ay, ayoko yan. Pero pag yung speaker tungkol sa pagpapala, ay, 8:30 ang samba. 7 pa lang nandun na siya. Bakit? Gusto ko yung preacher. Hello? Marami na po ngayong doktrina naglabasa. May hyper grace na. Hindi mo kailangang magbago, ang Diyos magbabago sa'yo kaya wala kang gagawin. Ano ka tamad? Ginawa mong tamad ang Kristiyano, nakatunganga na lang para si Juan tamad, naghihintay ng bayabas. Nakanganga? Hinihintay yung rapture, nakanganga ka na ng ganon? Hintayin mo lang yung rapture. Bago mag-rapture na, bago ka na. Ang masama nito, ang masaklap nito, na rapture na nakanganga ka pa rin. Hello? Palakpan mo ng Lord? Hallelujah! Nag-rapture na, si Juan nakanganga pa din. Bakit? Tinuruang maging tamad. Mapalad ka, nakaupo ka ngayon kasi tinuturuan ka ng Lord. Magsipag! Hallelujah! Ginigising ka ng mensahe ng Lord sa umagang ito kasi before the foundation, nasa puso ka na niya. Kaya sinasabi niya sa'yo, gumising ka! Bumangon ka na! Kung ayaw mo, iwang ka. Buti na lang hindi ako si Lord. Kasi si Lord, kahit matigas ang ulo mo, aabutin ka pa rin niya. Hello? Aabutin ka pa rin niya hanggang sa huling patak ng dugo mo. Huwag mo nang hintayin. Meron po kaming dinidisciple ngayon na LGBT. Tomboy po siya. Naku, astig na astig. Dati nakita ko siya. Ngayon po may cancer na. Pero ang haba na ng buhok. Sabi ko sa kanya, babaeng babae ka na sis. Alam niyo po, na-bless ako nung sinabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi niya hinayaang humarap ako sa kanya na hindi ako tunay na babae. Praise the Lord. Diba? Dating tomboy! Ngayon may cancer man. Lahat ng dumadalaw sa kanya nabibless. Bakit? Siya na po nag-share ng Word of God. Praise the Lord. You see, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. May cancer man siya. Yung kanyang mga ex-girlfriend nagpupunta doon, sabi niya, manumbalik kayo kay Kristo. Nag-share. May cancer. Ikaw wala ka namang cancer, di ka pa nakapag-share. Hello? Pastor, paano nga mag-share? Wala nga i-share. It's hard to give something you don't have.
Hello? It's really hard to do or to give something that you don't have. Parang humihingi po, namamali mo sa'yo, yung lalaki, yung pulubi, ng pera, wala ka namang perang maibibigay. Ang hirap nun. But when God is in you, you have everything to give. See? If God is in you, you have many things to give. Kaya ang Kristiyano, pag puro reklamo, paglapit mo pa lang, di ka pa nga nagsasalita, nagreklamo na, ang dami na hinanakit sa buhay, tapikin mo yan. Sabi mo, hoy, gumising ka nga, Kristiyano ka ba? Kasi ang Kristiyano po, pagkausap mo, mabibless ka. Hindi pagkausap mo, natitisod ka. Hello? Ang Kristiyano, ang may liwanag ni Kristo, pag kinakausap ng unbeliever, nabibless yung unbeliever, kaya po, nagiging Kristiyano yung unbeliever. Hello? Pero kung ikaw, self-professing Christian ka, kahit lumabas yung gilagid mo, yung postiso mo dyan, yung ngalang-ngalang mo dyan, kakashare, pag wala talaga yung liwanag sa'yo ni Kristo, wala kang madadala. Hello? Tagal ko na. 3 taon, 5 taon na ako Asawa ko nga, hindi ko ma-convert. Anak ko nga, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ugali. Hindi pa rin nag-church. Walang problema sa Diyos. Sa'yo may problema. Hello? Minsan sinasabi mo pa, Lord, ano ba kulang? Buti nga, hindi nagsasalita sa'yo si Lord. Kung nagsalita, baka tumambling ka. Sabi sa'yo ni Lord, ikaw ang malaking kulang. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Purihin ka, Panginoon. We just want our light shine in this world, O God. At mangyayari lang yan, Panginoon, kung ang liwanag mo ang nasaan. Purihin ka, O Diyos na buhay. Paano nga ba mapapanatili yung liwanag? Excited ka na ba? Sabi mo, paano kaya? Ayaw nyo naman sumunod eh. Tingnan nyo, tigas ng ulo nyo. Yan ang unang dapat matanggal sa atin. Pagiging matigas ang ulo. You see, one of the reasons why God hindi makapag-penetrate sa iyo at sa akin before, matigas ang ulo natin. But this morning, kung magpapalambot ka ng puso, wow, makikita yung bunga sa iyo. Paglabas mo rito. Hahabulin ka ng bunga. Hello? Makikita sa buhay mo yung bunga, talaga namang kulukulumpon. Hallelujah. Masarap kayong binabato ka dahil mabunga ka. Kaysa binabato ka kasi wala kang bunga. 10 taon ka na! Ayan ka pa rin! Kanya ka pa din! Sabi ng kapitbahay mo, born again yan. Hallelujah, praise the Lord pa yan. Maya-maya nasa tong-itan yan. Ako yun Ako yun You see, that's the reality. Many people were professing they're Christian, that the light of God is in their life, pero wala namang makita. Pero ikaw na may liwanag, kahit aandap-andap, hayaan mo sa magang ito, mas magliwanag yan. Pag sinunod mo tong mensahe ng Lord. Number 1, paano po ba talaga mapanatili yung ating liwanag? Number 1, stay in the main source of the light, the pure Word of God. Stay. Uulitin ko po, stay! Manatili ka! Manatili kang ganyan, hindi ganyan. Manatili ka sa salita ng Diyos, yung purong salita ng Diyos. Sabi po ng Panginoon Kristo, mag-ingat kayo sa mga lebadura ng Pariseo. May something sa lebadura. Ano po ba yung something sa lebadura? Yung mga katulad ng mga doktrina po sinasabi ko kanina, hyper grace, hyper faith, ano pa po? Prosperity gospel. May mga lebadura. Magbigay ka ng magbigay para pagpalain ka. Yun lang ba? Yun lang ba ang rason para pagpalain ako ng Diyos? Pag nagbigay lang ako ng nagbigay? Paano kung wala kang mabigay?
Wala ka mang mabigay, pero kung sumusunod ka sa Diyos, daig mo pa yung nagbibigay. Hello! Kahit ibigay man niya ng buhay niya. Pero kung ikaw naman, punong-puno ka ng pag-ibig sa Diyos, mas titignan ka ng Diyos. Naunawaan mo, kapatid. Hindi mahalaga sa Diyos yung sakripisyo mo. Ang mahalaga sa Diyos, yung pagsunod mo. Amen. Okay lang yan, kapatid. Kung minsan di ka talaga makapagbigay para sa gawain ng Panginoon. Kasi wala ka talagang maibigay. Hindi mo pa panahon ng pag-ibigay ngayon. Kasi bibigyan ka pa lang ng Lord ng bibigay mo sa Kanya. Panatilihin mo lang yung pagsunod mo. You see? Lord, gustong-gusto ko talaga magbigay sa gawain. Gustong-gusto ko talagang tumulong sa mahihirap. Pero ako man to, naghihirap ngayon. Pero pag nakita ng Diyos yung pagsunod mo, anak, kahit na wala ka, pero sumusunod ka, bibigyan kita, siksik-liglig at umaapaw. Wala po ko pong sasabihin sa inyo, hindi ko po sasabihin magbigay kayo. Para pagpalain ka, sumunod ka. Hello? I'm not telling you for you to be blessed. Magbigay ka ng tithes mo, magbigay ka sa mahihirap. For you to be blessed, stay in the Word. Do His Word! Amen. Tingnan mo lang kung di ka pagpalain ng Lord. Kaya nga po yung magnanakaw, walang nakuha sa akin eh. Kala niya, yaman-yaman ko eh. Sabi ko sa kapitbahay ko, hindi niya ba alam na yung yaman ko nasa langit? Hello? Kanina po habang nagpipraise ang worship ako, pinaalala siya sa akin ng Panginoon. Sabi ko sa prayer ko po, Lord, isang araw, yung magnanakaw na yun, maboborn again. Praise the Lord. Hallelujah! Excited na ako. Faith is believing in the things na hindi mo nakikita. Amen. Hindi ko po nakikita pa. Pero isang araw makikita ko, lalapit yung magnanakaw na yun. Sasabihin niya sa akin, dahil sa iyo, nakita ko yung liwanag ni Kristo doon sa kwarto mo nagliliwanag. Born again na ako ngayon. At pastor na ako ngayon. Time will come, I declare. That's faith. Going back to the message, sabi po, paano pa mapapanatili yung liwanag? Stay in the main source of the light. Alam niyo po, nandun ako sa Catanduanes, may isa pong ilaw, pero mas maganda tong ilaw niya. Mas maganda yung ilaw na yung kung nasa iyo yan. Hello? Do you get it? Mas maganda yung ilaw na yan kung nasa buhay mo yan. Pero dahil ilaw ang ating pinag-uusapan, yung ilaw po, bilog siyang ganyan, may kulisap, inuuntog niya yung sarili niya doon. Doon sa may bolang bilog na gano'n po, pero may bumbilya po doon. Hindi siya makapasok. Sabi sa akin ng sister, ganyan yung klase, yung alitap-tap, ganyan siya. Gustong-gusto niya doon sa liwanag. Ganon ang Kristiyano, para mapanatili yung liwanag, dapat we stay in the main source of the light, which is the pure Word of God. Amen po ba doon? Sabi ng Bible, John 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. You see, ang magsasanctify sa atin, ang magbabago sa atin, para makita yung liwanag ni Kristo sa atin, ay yung salita niya. Hello? Ang born again daw, pag hindi nababago ang buhay, ang laging hawak niyan, cellphone, kaka-FB, lagi nasa TV, lagi nasa sinihan, lagi nasa gimikan. Yan yung mga born again na hindi nababago ang buhay. Ang tawag doon, burn again. Okay? Ang tawag doon, Kristiyano na walang bunga, pero may bunganga. Hello? Born again eh. Bunga ka naman. Born again ako, born again ako, born again ako. Ano naman nakita ang bunga?
Bakit? Mas maraming oras sa FB. Lahat na lang sinelfie. Ang pagiging Kristiyano, sabi nga po ng isang lingkod ng Diyos, eternal life is thinking about others. Hello? Eternal life is thinking about others. Tingnan niyo po si Kristo, hindi niya sarili niya, inisip niya ikaw at ako para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. You see, eternal life is thinking others. Kaya huwag kang selfie ng selfie. Mag-group naman tayo. Sama niyo ako. Hello? Mas maraming time sa FB, lahat na lang ng kwento ng buhay niya, pinost. Heartaches, mga mga crash. Lahat na lang. Born again yan, ang time puro si Aldab. Hello! Maya naman tayo kay Jesus. Mahiya naman po tayo. Sinasabi natin born again tayo. Mas marami pa sa picture ni Aldab kaysa sa memory verse sa Facebook mo. Hello! Church, wake up! Mapalad ka, nandito ka eh. Sa umagang ito, bakit? Pure word ang maririnig mo. Masakit man, pero magpapalaya sa'yo. Sanctify them through thy truth, for thy word is truth. Matthew 24:35. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Lahat po ng chismis sa internet, matatapos yan. Ang masama nito, when you are indulged with that, kasama kang mawawala. Hello? Pag ang buhay mo na lang, nakasalalay na lang sa mga bagay dito po sa sanlibutan, mawawala ka din. Pero pag ikaw, lagi nakatayo sa salita, kahit ang tingin na sa'yo ng tao, corny, baduy, alien out of this world, okay lang yan! Bakit? Sabi ng Biblia, ang nakay Kristo, kinapupuotan ng sanlibutan. Hello? Ngayon, kung ikaw ay kinakay Kristo, pero best friend ka ng sanlibutan, questionable yung pagiging Kristiyano mo. Hindi ka Kristiyano, Kristiyano. Hello? Only the Word of God can mold us. Kaya po, this morning, kung yung Bible mo, binili mo nung 1980, 1990, bago pa rin, kasi hanggang ngayon, bihira mong buksan, lumain mo na siya ngayon. Startin mo na ngayon. Maluma na siya. Bakit? Lagi mo nang binubuksan. Okay lang niya kasi, ano na tayo ngayon, mga high-tech na, pastor. Kaya nasa cellphone na lang. Palusot lang po yan. Marami po akong ganyan na nahuhuli ko. Pag may nagme-message ko siya, Amen! Amen! Kala mo, nag-note, nag-Candy Crush. Hello? Marami po ako na-encounter na ganyan. Mga music team pa. Pag ganito, iyak na iyak. Kukulang na lang, malunok yung mic. Habang nagme-message si pastor doon, nakaganon doon, oh. Katsit pala sa FB boyfriend. Tigilan na natin pagbabalat kayo natin sa harap ng Diyos. Hindi natin siya nadadaya. Hello? Hindi natin madadaya ang Diyos! Only His Word can sanctify His children. At alam niyo, lagi sinasabi ni David, as the deer fainteth for the water, so my soul. Ganun po ba tayo? Yung nauuhaw tayo sa mensahe ng Diyos? O pag umaabot ng 30 minutes, hikab-hikab na. Para-paraan lang, kunyari, ihi-ihi. Ganun po ako dati, nung bago-bago ako sa pananampalataya eh. Pag matagal na, iihi ako. Tapos, tatagal ako sa labas. Kwento din ako ng mga, may kasama rin demonyo sa ulo. Lumabas din eh. Kwento. Tagal no, oo nga eh.
Pag gumana na, tayo, tumayo. Nakatakbo na kami niya. Tumayo na raw. Yung pala, di pa pala, pray pa lang pala. This age, sa panahon pong ito, sa ating kapanahunan, ang nobya ni Kristo tinatawag niya at ang makaka-attract sa nobya, yung purong salita. Hello? Only the pure Word of God. Hindi ka nakatunganga sa akin ngayon, nakatunganga ka sa salita ng Diyos. Palakpakan mo, Panginoon. Wow ka! At alam mo kapatid, habang nakikita ng Diyos yung kauhawan sa'yo, ganadong-ganado naman siya magpainom sa'yo. Kaya dapat kanina 3 hours na ngayon, 6 hours na! Pengi pa ng tubig para umabot po ako ng 6 hours. Praise the Lord! Sunod pong verse, Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Para po tayo mapanatili yung liwanag natin sa ating buhay, yung salita ng Diyos, dapat lagi tayo naka-tune in. Kaya nga kanina po, habang naalala ko yung magnanakaw, naalala ko yung word ng Lord eh. Psalms 91, verse 10 to 11. Naalala ko. Na-reminis po sa aking pag-iisip, sa aking gunita. Napangako nga pala to ng Lord sa akin. Poproteksyonan niya ako. Pag lagi po tayo naka-tune in sa Word, kaysa po sa mga telenovela, lalago po tayo. Hello? Ulitin ko. Pag mas naka-tune in tayo sa Word, kaysa sa mga telenovela, lalago ka. Pero pag mas marami kang oras sa telenovela, kaysa sa totoong buhay ni Kristo, sa Kanyang salita, darating na lang Panginoon na iwanan ka. Bakit? Mas mahalaga sa iyong bagay sa mundo. Number 2. Para po mapanatili yung ating liwanag, apply the Word in our life. Yan ang mahalaga. So number 1, stay on the source of life, which is the Word, pure Word of God. Pangalawa po, para mapanatili yung ating liwanag, na nagliliwanag, yung ating ilaw mapanatiling nagliliwanag, apply the Word in our life. Marami po dyan, pag tinanong mo, marami po akong experience gano'n, nababa ako, nakaka-bless po. Tanungin mo next week, anong message? Basta nabe-bless ako. Ano ba yun? Hello? Anong message? Basta na-bless ako. Na-bless? Anong message tungkol sa Lord? Alam naman tungkol sa Diablo ang message natin. Yung kabataan ako tinanong one time po sa Malolos, anong message sa inyo nung last week ni Pastora? Tungkol kay, may pagkakamingon po kasi siya eh. May diferensya. Siyempre, tungkol kay Lord. Oo nga naman, napahiya pa ako. Alam naman tungkol sa Diablo yung message. Tama nga naman siya. Di ba pa na? Tama nga naman. Pero na lang ko ang church na yon, Lucifer's Church. Puro kay Lucifer, puro sa Diablo ang message doon. Pero pag ang church nga naman, Christ-centered, puro sa Diyos yan. Sige, ang tanong ko po, na-bless po ba kayo? Ano pong message? Tingnan nyo, hindi nyo alam ang message. Ganyan-ganyan ang mga Kristiyano sa panahon ngayon. Kung sino po makakasagot, you will receive something from the Lord. Ano po yung message ngayon? Ano ho? Naku po, yung po ba yung message? Ano ho? Billboard! You are God's billboard. Kaya nga po kailangan magliwanag yung ilaw mo. Sabi ko sa inyo, introduction pa lang kasi yan eh. Praise the Lord. Apply the Word in our life. Kailangan po i-apply natin yung salita ng Diyos. Okay.
Live what we preach. Napakahalaga niyang kapatid. O, hindi naman ako preacher, no? Hoy, kapatid, nung tinanggap mo si Kristo, doon nag-umpisa yung ministry sa'yo para i-share mo si Kristo sa iba. Mahirap nga naman mag-preach naman kung wala ka naman talagang Kristo sa puso mo. Ano i-preach mo? Ano sasabihin mo tungkol sa tao, tungkol sa ginawa sa'yo ni Kristo kung wala kang nagawa? Para po sa akin mga kapatid na ginagamit sa pulpito, grabe po yung panawagan sa atin ng Panginoon sa panahon natin. Sabi ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa mga turo mo. Pagkat ang ililigtas mo, unang sarili mo at ang mga taong nakikinig sa iyo. Beware, preachers. Beware, people of God. We have to practice what we preach. Kung nag-message ka ngayon tungkol sa pagbibigay, tanggalin mo yung pagiging madamot mo. Kung nag-message ka tungkol sa pag-ibig, magpatawad ka. Hello? Minsan, nabigyan ka ng mensahe tungkol sa pagpapatawad. Ginawang puro patama. Bakit? Hindi mo mapatawad yung kapatid mo. I don't know, but the Lord was speaking something in His message to this morning. Meron tayong hindi pagpapatawad sa puso natin. Yan isang hindrance. Hanggang ngayon may hinanakit ka pa rin sa kapwa mo manggagawa. Lumaya ka na kapatid. Kasi hindi importante sa Diyos yung galing mo. Ang mahalaga sa Diyos, sumunod ka sa umagang ito. Magpatawad ka. Ang Kristiyano, mapagpatawad, mapagbigay. Hindi magagalitin, hindi mapagtanim, at hindi madamot. Practice what we preach. Amen. Ano po ba yung mga yon? Sabi, apply the word in our life. Una po, Galatians 2:20, I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ. Sabay-sabay nga po tayo, but Christ liveth in me. Sabay-sabay po. You see? Apply natin. Ano? Si Kristo nananahan sa'yo. Apply natin. Paano? Sabi ko nga po kanina, gigil na gigil ka pag nakikita mo si sister, si brother, hanggang ngayon ayaw mong matabihan. Pag oh, I love you with the love of the Lord. Pag nakita mo na siya, I love you. Kung saan siya napupunta, naikot na lahat. Pag lalapit na yung brother and sister doon na, kulang na magtago sa loob ng ano eh. Hello? Mamaya po, pag nagpakanta ng ganun, lapitan mo na yung kinaiinisan mo. Sabi mo sa kanya, sorry. Ikaw ang mag-sorry. Bakit? Ikaw hindi makaget over. Hello? Nakakatawa pero kapag ginawa mo, may blessing ka. Hello? Sabi ko po sa inyo kanina, hindi ko kayo tuturuang magbigay ngayon. Tuturuan ko kayong sumunod. When you obey, there is an abundant blessing. Kaya mamaya, pag nagkamayan ha, yung matagal mo ng kainisan, yakapin mo. Sabi ng isa, naiihi ako. Mamaya, pakisarado po yung pintuan na. Request ko lang po yan. Pakisarado lang po yung pintuan na yun mamaya. Pag nagkamayan po, dito natin malalaman yung application. Christ liveth in me. Kapatid, listen. Christ liveth in you. Yan ang pagiging born again. Si Kristo na ang namumuhay sa iyo. Huwag mo sabihin si Kristo punong-puno ng galit. Si Kristo punong-puno ng hinanakit. Si Kristo punong-puno ng pagrebelde. Hello? Ngayon, hanggang ngayon, di ka pa rin marunong sumunod sa mga elders, leaders mo, kapatid. This morning, matuto ka ng sumunod. Mamaya, lumapit ka dun sa leader mo, mag-sorry ka. Sorry na ha.
matigas ang ulo ko, magbabago na ako sa tulong ng Panginoon. Ang gandang atmosphere, kapatid. Yun ang mga totoong anak ng Diyos. Marunong tumanggap ng pagkakamali. Amen po ba? Yung fried chicken po, kaya yan napa-fried kasi po nadadarang sa apoy, nabababad sa mantika. Pag ang Kristyano punong-puno ng pride, mapiprito ka sa impyerno. This is about the time yung pride mo, kainin mo na. Amen? Bakit? Christ liveth in you. Palakpakan natin si Lord. Number 2, apply the word in our life. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ngayon po, ang iglesia, sabi kanina ni brother, ang mga babae malapit sa puso ng Lord. Amen po ba? Bakit po ba malapit sa puso ng Lord ang babae? Kasi ang church po, ang Eva sa panahon natin. Kaya malapit sa puso ng Lord ang church. Yan ang kanyang nobya. Yan ang Eva ng panahon natin. Pero ngayon, ang Eva ng panahon natin, nakikipag-compromise na sa world. Compromising na po sa world. Ano po? Nako, ang world miniskirt. Ang born again, mini-miniskirt. Hello? Sabi ko nga po nung minsan yung mga ibang church na talagang wow, talagang sayo na sayo, grabe, talagang kala mo, nag-ano. Kaya pala gano'n yung mga song leader naka-spaghetti, umaalog-alog. Kaya yung mga lalaki, mga ganun, pwede na, musunodin. Hello? Aba, nakipag-compromise na. Hapit na hapit yung suot. Lahat na lang bakat. Pati buto bakat. Yung buto sa tuhod, bakat na bakat. Sa sobrang pit na pit. Tapos nakata, ako'y magpupuri. Naku po kapatid. Ano na ginawa natin sa church ng Panginoon? Hello? Di baling sabihin ka ng baduy, sabihin ka ng probinsyana, mahalaga sumusunod ka sa Diyos. Hello? Di baling sabihin ka na lang manang. Kaya kasi nanay, praise the Lord, no? Nakadress si nanay. Di baling sabihin ka na lang kahit ano sabihin nila, ang mahalaga sumusunod ka sa Diyos. Amen. Kala mo mga Tessa Prieto, naka-headdress pang gano'n, kalaki-laki. Kala mo aatin ng mga awards night, papupunta sa church. Igalang naman natin ang templo ng Diyos. Lumakad tayo sa nais ng Diyos. We are in the sanctifying moment. Ang church, pinipurge ng Lord. Para ano po? Mapiga. Lumabas yung totoong katas. Yung totoong puro na Kristiyano. At ang purong Kristiyano, kahit masakit, sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Pag nasaktan ka sa message na to, praise the Lord. Apply mo lang, and your light will shine. Hallelujah! Magliliwanag yung ilaw mo. Do not conform to the image. Do not conform to this world. Ang world po ngayon, grabe na. Minsan may inatinan po akong church. Akala ko nasa disco ako. Patay ang ilaw. Iba't iba kumukuti-kutitap. Yung disco nilagay na dun sa church para daw yung mga kabataan mawili. Di baling huwag na mawili ang mga kabataan! Basta yung Diyos mawili! You see, sometimes ang pinipis na lang natin yung tao, hindi na yung Creator. Church, we are not men pleaser, but we are God pleaser. Kaya kanina nakita ko yung church, praise the Lord, ang ganda ng ilaw. Let your light so shine. Di ba?
Mas magandang mag-church doon sa maliwanag kaysa kumukuti-kuti, tap. Baka kala mo, umorder ka biglayan ng alak. Isa pa nga dito, table number 2. Hello. Si sister, naka-miniskirt pa. Waitress, table number 3. Hello! Mamaya-maya si brother, si pastor may dala na rin. And why? Hallelujah. Hindi malayong mangyari. Bakit po? Nasa huling panahon tayo. The Bible says, sa huling panahon, magpapakasama ang masama. Magpapakabuti ang mabuti. At kung ikaw ay banal nung tinawag ng Diyos, magpapakabanal ka. Hello! Christ liveth in you. Praise the Lord. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Isang rason kung bakit po marami na pong Kristiyano ang nadadala ng sanlibutan, nakakalimutang mag-renew ng mind. Ang nire-renew lagi, utang sa Bombay. Hello? Pag-renewhan sa utang, number 1. Pag-renewhan ng Bible, mga words of God sa kanyang salita, ang kupad, ayaw mag-renew. Sakit eh, ayoko nito, ayoko niyan. Ito na lang, ito na lang. Sabi mo, renew ka, oh. Yung 2,000 ko, 3,000. Ang bilis niyan. Renew your mind, not renew your utang. Matatransform tayo, kapatid, if we will renew our mind na anak ka ng Diyos. Sabi mo nga sa sarili mo, anak ako ng Diyos. I-renew mo lagi yan, kapatid. Bago ka magalit, anak ako ng Diyos, Christ liveth in me. Hello? Bago ka makasakit ng damdamin, tandaan mo, Christ liveth in me. Anak ako ng Diyos. Renew that. Always renew your mind. Pag nakakalimot po, anong gamot sa tao nakakalimot? Anong gamot sa tao nakakalimot? Buti kayo natanda. Ito maraming kalimot dito yata. Paalala po ang tawag doon. Pag nakakalimot, papaalalahanan. Ngayon, pag nakakalimot ka, paalalahanan mo ang sarili mo. Anak ako ng Diyos, Christ liveth in me. Naunawaan po natin. Kaya bago ka makipag-party-party doon sa labas, kasama ng ibang mga kabataan sa mundo, i-renew mo ang utak mo. Anak nga pala ako ng Diyos. Imbis nagpa-party-party ako, dapat nagba-Bible study ako. Hello! Imbis na nandun ako nakikipag-chismisan, dahil anak ko ng Diyos, dapat nag-share ako ng word. Amen? Amen po ba doon? Dahil anak ka ng Diyos, yung mister mo, lasenggo, mahalin mo pa rin siya. Bakit sabi ng Biblia, pasakop ka. Ang gawin mo, lay hands mo. Pag di mo kuha ng lay hands, lay feet mo. Basta di makuha ng lay hands, lahat na ng hands ko, isama mo ng paa mo. At manampalataya kang babaguhin siya ng Diyos. Amen? Kaya huwag kang bibigay. Yung mga anak mo hanggang ngayon, di pa nakakasama sa church. Renew your mind. Anak ako ng Diyos. Si Kristo na nanahan sa akin, kaya dapat makita muna sa akin. Tingnan mo, isang araw, hindi lang anak mo ang kasama mo rito sa church, pati kapitbahay mo. Bakit? Yung liwanag ni Kristo nakikita na sa iyo. Amen po ba? Bakit? You renew your mind. Ang lagi po nating panuntunan, ano bang sinasabi ng Biblia? Huwag yung sinasabi ng Facebook. Sabi ng Facebook, pwede ng lalaki sa lalaki. In na yun. Ang tanong, yun ba ang sinasabi ng Biblia? Kaya nga po ako dati, mga friends ko, mga gay, best friends kami, ngayon marami po ako kaaway. Inaaway na ako. Hindi ko sila kaaway. Inaaway na ako. Bakit? Kasi hindi na po ako lumalakad sa gusto nila. Ang mga kaibigan mo, pag yan manginginom, pag yan mga may ginagawang hindi maganda, at best friend pa rin ang tingin sa'yo, may something wrong sa'yo. Baka hindi nakikita nila yung Kristo sa buhay mo. Kasi sa maliwanag ang sinasabi ng Bible, the world will hate you. Bakit?
yung liwanag ni Kristo ang nakikita sa iyo. Naunawaan po natin. Kaya dapat magliwanag po tayo. Transform our mind. Ito na po ang huli. Ito na po yung pinakalas natin sa unang outline ko. 3 outline na lang po. May reklamo po ba tayo? Nauuhaw po ba tayo? Anak po ba tayo ng Lord? LGBT ba tayo? 3 outline na lang. 2 Corinthians 7:1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness and the flesh of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Praise the Lord. Para mapanatili po yung liwanag na meron tayo, cleanse ourselves. Maganda po yun sa Tagalog eh. Basahin ko po sa Tagalog. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Sabi ng Bible, stay away from any form sa lahat ng anyo o ng kasalanan. Stay away. Hindi po sinabing always in that way, kundi stay away. Pag alam mo nang magkakasala ka, mayroon kulumpunan ng chismis dyan, pinag-uusapan yung brother and sister na iba, huwag ka na doon pumunta. Pumunta ka doon, sabi mo lang, tigil nyo na yan, tapos umalis ka na. Hindi pa minanig ka, ay, oo nga, ganun yan. Ay, naku. Ikaw na bumangka. Hello. Maraming ganyang Kristiyano. Si sister, sabi yung mister, galit na galit. Yung misis ko, anong oras man natatapos ang gawain? Alas 12, alas 3 na, nandun pa rin. Yung pala nakikipag-chismisan. Hello, kapatid ko kay Kristo. Stay away. Doon sa mga bagay na magpaparumi sa atin. Alam mong pag nandun ka, makakanilig ka ng chismis, umiwas ka na. Alam mong pag sumagot ka, masasaktan mo yung magulang mo, tumahimik ka na lang. Hello? Ang mga kabataan po, kasi sorry sa mga kabataan na, ang mga kabataan sa panahon natin, mga soprano at tenor. Hello? Yung mga nanay, alto at baho. Sabi ng nanay, anak, magugas ka na ng pinggan. Yung anak naman, ayoko magugas ng pinggan! Anak, magugas ka na. Ayoko nga! Ay, nako, Lord. Talk to your people, oh God. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi naman po difficult ang pagbuhay Kristiyano. Pag in-apply po natin ng may pag-ibig sa puso, kayang-kaya natin yan. Amen? Pinahihirapan lang po natin ang sarili natin. Sabihin mo sa oras na ito, mula ngayon, hindi ko napahihirapan ang sarili ko. Susunod na ako at makikinig sa salita ng Diyos. Amen? Huwag po natin pahirapan sarili natin. Perfecting holiness in the fear of God. Alam niyo po, napaka-imposible na tayo ay mabansagang born again kung wala makitang kabanalan sa atin. Hello? Uulitin ko po, napakahirap na sabihan ka ng kapitbahay mo na si Kristo nasa'yo na wala naman nakikitang kabanalan sa'yo. Yung pagising mo pala ng umaga, imbis na nag-worship ka sa Panginoon, pinaririnig mo sa kapitbahay mo, ang pinaririnig mo, tanghali na, andyan pa kayo lahat, ganyan. Si sister, doon sa church, praise ng praise, pagdating sa bahay, tunghayaw ng tunghayaw. Hello.
Kailangan po makita yung kabanalan sa atin. The Bible says, from glory to glory. Bakit? Bakit may glory na? Kasi nandiyan na sa si Kristo eh. Ngayon, dahil nasa proseso tayo, it will undergo sa process. Kaya nga po ako, talagang, pagka nakakarinig ako ng Kristiyano, lagi ang katwiran, nasa proseso. Tigilan mo nga ako, 10 taong ka na, proseso pa din. Magpatawad lang, hindi ka makapagpatawad, 10 taon na. Nasabihan ka lang, hindi ka gwapo, hindi naman talaga. Pero may glorified body ka! Di ba? May glorified body ka. Ano ngayon kung hindi ka gwapo ngayon? Ang malaga, gwapo ka sa paningin ng Diyos. Di ba? Hindi ka man maganda sa tingin ng iba. Ang mas mahalaga rito, maganda ka sa tingin ng Diyos. Pero mas maganda na tingin sa inang tao, maganda pa tingin ng Diyos. Sino yung gusto ng ganon? Mabuhay ka sa kabanalan. Hello? Mamuhay ka sa kabanalan. Pag ginawa mo yan, maganda ka na sa tingin ng tao. Maganda ka pa sa tingin ng Diyos. Why? Your light is shining. Bakit? Billboard ka ng Lord. Ikaw ang billboard ng Lord dito sa mundong to. Naunawaan mo, kapatid? Higit ka pa kay Chris Aquino. Higit ka pa kay Aldab. Higit ka pa kay Marian Rivera, kay Dingdong Dantes. Anak ka ng Diyos! Billboard ka ng Diyos sa sanlibutan ito! Pag tumatayo ka, ang nakikita, liwanag ni Kristo! Hallelujah! Pagkasama mo yung mga barkada mo, kahit puro bisyo, pag tumayo ka na, nagliliwanag ka. Bakit? Namumuhay ka sa kabanalan. Si Kristo ang nakikita sa'yo. Naunawaan natin. Sa trabaho mo, kapatid, let your light shine. Mag-share ka doon sa mga kasamaan mo, sa call center ka man, mag-share ka doon. Lahat ng tawag, inattend mo eh. Masabihan mo, katabi mo ng mahal ka ni Kristo, hindi mo magawa. Kung teacher ka, sabihan mo yung mga estudyante mo, mahal kayo ni Lord. Kung lahat ng kapitbahay mo, friends mo, mag-share ka ng word ng Lord. Sabihin mo, mahal kayo ng Diyos. Let your light shine. Amen? Hindi po pwede din nating katwiran na wala kang pinag-aralan. Ako po, second year high school lang. Ang pangarap ko lang dati, maging beauty queen. Yun lang po ang pangarap ko. Pero praise the Lord, ibang pangarap ng Diyos sa akin. Amen? Amen! Mas mahalaga yung pangarap sa iyo ng Diyos dahil yan matutupad. Yung pangarap mo, hanggang pangarap lang yan. Makuha mo man, matatapos pa rin yan. Pero yung pangarap sa iyo ng Diyos sa umagang ito, matatanggap mo pag binuksan mo yung puso mo at sumunod ka sa mensahe ng Lord. Amen po. Tumayo po tayong lahat. You are God's billboard. I will read one message. Sabi po rito, ng isang lingkod ng Lord, not only the children are watching, but neighbors are watching. Hindi lang po mga bata ang tumitingin sa'yo, kundi pati mga kapitbahay mo. Not only the neighbors are watching, but all that you associated with is watching. Hindi lang po kapitbahay mo ang tumitingin, nanonood, kundi mga taong nakapaligid sa iyo, nanonood din. The people that you do business with watch you. Yung mga ka-business mo, kapatid, pinanonood ka nila. And evil, the devil, is watching you. But this message of the Lord, always try to reflect Christ in everything
that we do. Let the mind of God, let the mind of Christ be in us always. So that the light that we have from the Lord will shine in this darkest world. Hallelujah. Glory to your name, Lord Jesus. Let's worship the Lord. Let's sing, how great is our God. Siya lang yung Diyos na maaring magbago ng takbo ng buhay mo. Hallelujah. Let's call on the music team. Let's worship the Lord. Before I pray for you. Glory to God. Sa ayaw man po natin sa gusto, ang mundo nakatingin sa'yo. Nanonood sa'yo. At ang katotohanan, ang laging tinitignan nila, yung kamalian mo. Yung kamalian ko. Yung kakulangan ko. Yung kakulangan mo. Yung kahinaan mo, yung kahinaan ko. Yan ang laging tinitignan ng mundo. But this morning, hindi yan ang tinitignan ng Diyos sa'yo. Ang tinitignan ng Diyos sa'yo, ikaw bilang original na anak niya, na bago palikan ng sanlibutan, nandun ka na sa puso niya, kapatid. It's not all about this world. Hindi itong mundong ito. Hindi yung mga tao dito, kapatid. Sometimes the world, kinakain na tayo ng sistema. This morning, God is talking to you. Hindi ka anak ng sanlibutan, anak ka ng Diyos. Yung buhay pananampalataya mo, aminin mo kung ano o hindi, stagnant. Stagnant. Kasi ang totoo, hindi ka pa connected sa Diyos. It's so hard to accept. Kahit matagal na tayo sa ministry, it can happen. Ang totoo, hindi pa tayo connected sa Diyos. Because the light of the world, the light of His Word, hindi nakikita sa atin. God is a God of chances. Kaya ka nandito, may pagkakataong binibigay sa iyong Diyos. Kainin mo yung pride mo, kapatid. Before, katulad mo, nakatayo lang ako dyan. Grabe ang Diyos. Tulad mo, nakikita ko lagi yung mga mali ko, yung kahinaan ko. Pero lagi pinapaalala sa akin ng Diyos kung ano ako sa Kanyang puso. Kung ano ako sa Kanyang pananaw. Aminin mo lang sa Diyos. Huwag ka na magbalat kayo, kapatid. Sabihin mo na kulang ang buhay mo talaga. Aminin mo lang sa Kanyang empty ka talaga kahit lagi kang nasa church. Nangyari sa akin yan. Kahit anong busy mo sa ministry, totoo, empty ka pa din. Kasi ang totoong fullness, malalaman at mararanasan, mararamdaman pag yung salita ng Diyos na bubuhay na sa'yo. From glory to glory, God will perfect us one day. Don't see your imperfection. Look unto the perfect God that calls you. He's the one who called you. Sabi ng Biblia, hindi ikaw, hindi ako pumili sa Kanya. Hindi ikaw, hindi ako humirang sa Kanya. Siya ang humirang sa'yo. Siya ang pumili sa'yo, kapatid. Let Him be the Lord of your life. Let His Word be manifest in your life.
Hindi natin kayang i-patch up na mga bagay na magaganda yung kakulangan mo sa buhay mo, kapatid. Only the pure Word, only the Word of God can satisfy your longing and emptiness. Hallelujah. Let's worship the Lord. Sa kabila na nararamdaman mo, purihin mo ang Diyos. Sabi ni David, bless the Lord, O my soul! Bless the Lord, O my soul! Palayain mo yung sarili mo, kapatid. Palayain mo yung sarili mo. You have lots of questions. Maraming gumugulo sa isip mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maunawaan kung talaga bang Kristiyano ka. Hindi mo alam kung ano ka talaga. Let the Lord answer you today. As we worship the Lord, hallelujah. How great is our God. You are a great God. You are a great God. The living God that can satisfy our life. Hallelujah. Yes, hallelujah. Let your soul worship the living God. Hallelujah. Tusan mo ang kaluluwa mo, sambahin ng Diyos na buhay. Hallelujah. For one day, every knee shall bow down, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Oh, glory. Thank you, loving God. Thank you, loving Father. Thank you for your word, your powerful word, your living word. Hallelujah. Yes, you are worthy of all praises. My heart will sing, how great is our God. How great! You are a great God. Great, great God are you. Hallelujah. You are worthy of You are the living God. Oh, hallelujah. my heart will sing, how great is our God. Yes, you are a great God. Hallelujah. Glory to God. Hayaan mo sa umagang ito, magsimula kang muli ng tama. Start your life right. Aminin mo lang. God knows your heart. Sa umagang ito, walang nalihim sa Panginoon. Kilala niya tayong lahat at alam niya yung tupas sa kambing. The word says, my sheep knows my voice. Just admit, kailangan mo talaga siya. Hanggang ngayon, hindi mo pa siya kilala. Admit it. Sabi ng Panginoon, wala siyang pinagtabuyan sa sino mang lumapit sa Kanya. Let me pray for you this morning. If you have something in your body, meron ka nararamdaman, let me pray for you. Kung meron ka nararamdaman sakit, let me pray for you. Kung hanggang ngayon meron kang burden sa puso mo, your family, your loved ones, hanggang ngayon, nahihirapan ka sa kanila,
let me pray for you. Just bow your head. Taas natin kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. Yung ministry pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, parang walang bunga. There is something wrong, kapatid. Again, start your life right. When we start our life right, lahat ng susunod tama na. Pero pag nagsimula tayo ng mali, hanggang sa dulo, mali yan, kapatid. Let's humble ourselves to God. Hallelujah. Loving Father, thank you for your presence. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Totoo, mga salita mo nang sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami pababayaan. Mga pangakong patuloy naming pinangahawakan, dakilang Diyos. Sa umagang ito, Lord, tinataas ko sa iyo mga may karamdaman. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na manggagamot, Panginoon. Ang sensya, ang mga doktor, may limitasyon. Pero ikaw, wala ka, Panginoong, limitasyon. You are unlimited, God. Your name is above every name, O God. Sa lahat ng pangalan ng karamdaman, higit ang pangalan mo. Higit ang pangalan ng aming Diyos. Ang pangalang Panginoong Jesucristo. Higit yan sa anumang pangalan ng karamdaman at sakit. In your name, Lord Jesus Christ, we speak healing. We declare healing. We claim healing in the name of the Lord Jesus Christ sa buhay ng aking mga kapatid na may karamdaman. Lord, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Magulo man ang pamilya ng aking mga kapatid. Magulo man ang aming pamilya, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nag-aayos ng lahat. Nananampalataya ako, Panginoon, sa iyong pangalan. Ang pamilya ng aking kapatid, Panginoon, pag-uwi niya, maayos na yung relasyon nila ng kanyang anak. Hallelujah. Sa pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Relasyong sinira ng kaaway, Lord. Aayusin mo yan, Panginoon. Buhay na paglilingkod, Panginoon, na wala sa ayos, aayusin mo, Panginoon. At makikita ang bunga. Hallelujah. Hitik na hitik sa bunga, Panginoon. Glory to God. Lord, as I always declare, I don't want your visitation, but your habitation, O God. Not only in this church, but in the life of my brothers and sisters. In the life of your bride, O God. Hallelujah. Sa buhay ng mga nobya mo sa panahong ito, Panginoon. Hallelujah. Mangusap kang malaya sa puso ng bawat isa, Panginoon. Narito kami sa panahong ito dahil may purpose ka. We are in this age for a purpose. Nakatayo ka, kabataan, for a purpose. Narito ka sa iglesyang ito for a purpose. Hallelujah. God put you in this place for a purpose. He wants you to shine. Nais niya magliwanag ka. Magliwanag sa iyong buhay ni Kristo.
sa iglesyang ito, sa tahanan mo, sa mga kamanggagawa mo, sa kaibigan mo, sa lahat ng tao. Hanggang sa dumating ang oras at araw, dumating ang ating Panginoon, ang liwanag na yan ay mananatili. Hallelujah. Loving Father, I pray for this church. Let the word, let thy word, let your pure word, O God, ang patuloy na ipahayag sa iglesyang ito, Panginoon. For heaven and earth shall pass away, but your word will not pass away. Let all be men not be a liar. Let all men be a liar. You are the only one who is true. Your word is truth. Hallelujah. Lord, I pray for all the ministers. I pray, oh God, every struggles, every questions in their life, hayaan mong salita mong sumagot sa kanila. Hallelujah. Sanctify this church through thy word. Sanctify your people through thy word. For thy word is truth. Loving Father, thank you sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. At kung loobin mo pang kami muli magkita, hindi man sa langit, magkita man kami ulit, Panginoon, sa lugar na ito, sa mundong ito, kung yung loobin, Panginoon, nawa, Lord, magliwanag ang mga ilaw na meron kami. We are your billboard to this world. Ano man ang aming ginagawa, dalangin ko, mag-reflect ang buhay ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong makapangyarihang salita, at walang pangalang ibang pararangalan. No flesh shall be glorified, only the name of the Lord Jesus Christ. And everybody says, Amen. Amen. God bless you. Pwede po bang mag-request? Yakapin po natin yung mga kapatid natin. Kamayan natin yung mga kapatid natin. Especially yung matagal mo nang hindi nakakamayan sa church na ito. Lapitan mo siya. Apply natin yung napag-aralan natin. Obedience is better than sacrifice. Let the love and the truth of the Lord be with us always. God bless you all. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting.